Welcome back to Brailes Channel. Nagbabalik po tayong muli para sa isa na namang informative videos na para po sa inyo. At dahil nga marami ang nagkokomento sa ating mga videos kung bakit hindi sila nakakatanggap ng social pension. Ngayon ay ibabahagi po natin sa inyo ang mga dahilan at bakit hindi lahat ay nakakatanggap at iba pang mga dapat niyong malaman. But before po tayo mag-start sa ating topic, kung bago ka pa lang sa aking channel, please do kindly subscribe, like, and share na din. Subscribe. Sa ating Brillis mga Channel. kaibigan, kaanak o kapwa po Subscribe. natin pensioners Brillis at Channel. please do share na din sa ating mga Subscribe. social media Brillis accounts Channel. para mas marami pa ang makaalam. Subscribe. With no Brillis further Channel. ado, let's begin na po sa ating topic. Subscribe. Just Brillis in. To all senior citizens. Dapat alam mo. Bakit nga ba hindi lahat ng senior citizens ay nakakatanggap ng social pension? Mga SSS pensioners makatanggap na kaya? Ang buong detalye alamin. Bakit nga hindi lahat ng senior citizens ay nakakatanggap ng social pension mula sa pamahalaan? Hindi ba't pare-pareho lang naman silang nangangailangan ng tulong pinansyal sa kanilang kalusugan? Hindi ba pwedeng lahat ng seniors ay makatanggap? Bakit pawang mga indigent seniors lang ang nakakatanggap ng social pension na dapat ay para sa lahat? At bakit kung indigent seniors lang ang kasali sa social pension, bakit marami pa rin ang mga nasa waitlisted indigent seniors? Para po sa kaalaman ng lahat, ang waitlisted na tinatawag ay ang mga bagong indigent seniors na kasama dapat sa social pension, subalit dahil sa kakulangan ng budget ay nananatili silang nasa waitlisted. Kaya't hindi lahat ng indigent seniors ay nabibigyan ng National Social Pension. Kung maala-ala po natin, ang social pension ay nahahati sa dalawang bahagi, ang National Social Pension at ang Local Social Pension. Kapag sinabi po nating National Social Pension, ito yung nanggagaling sa DSWD na itinaas na ngayon sa 1,000 pesos kada buwan. Samantalang ang Local Social Pension ay nanggagaling naman sa inyong lokal na pamahalaan. Usually nasa 500 ang pagbibigay nila pero may iba naman na ginagawa na ring 1,000 pesos. Ito po ay nakadepende sa inyong LGU. Ang existing beneficiaries ng social pension sa ngayon ay umaabot lamang ng 3.7 million, samantalang ang mga nasa waitlisted beneficiaries ay umabot na sa 627,000 plus as per year 24. At dahil nito lang 2025 national budget, ay nabigyan na ng karagdagang pondo ang social pension, subalit ito ay aabot lamang sa 498,000 waitlisted beneficiaries. Ibig sabihin ay may maiiwan pa rin na mga waitlisted of 100. Kaya't sa mga seniors po natin na hindi pa rin nakakatanggap ng social pension ay maaaring isa po kayo dito. E paano naman ang mga SSS at GSIS pensioners? Sa ngayon ang existing pa lang na pensyon ng mga seniors ay ang National Social Pension na para lamang sa mga indigent beneficiaries. Dahil ang lahat ng SSS o GSAS pensioners ay nabibilang sa Universal Social Pension, subalit ito ay kasalukuyang nakahold sa Senate dahil sa election time. Kaya't hihintayin pa ulit ang pagbubukas ng Senate para ito ay masimulan. At para din po sa kaalaman ng lahat at maiwasan ang pagkakalito, ang Universal Social Pension po ay may dalawang bahagi. Meron po tayong Universal National Social Pension at ang Universal Local Social Pension. Kapag sinabi po nating Universal National Pension, ito po ay manggagaling sa national government worth 1,000 pesos kada buwan, samantalang ang Universal Local Pension ay nakadepende sa inyong LGU if magkano ang ilalaan nila sa kanilang mga seniors. At once universal, kasama dito ang lahat ng seniors, kahit sila pa ay may SSS pension o iba pa. Meron din po tayong iba pang dahilan kung bakit wala po tayong natatanggap o hindi tayo kasali sa listahan ng makakatanggap. Una, bukod sa kasama ka sa waitlisted, maaaring mas may mahihirap o vulnerable seniors na kailangang unahin upon evaluation. Pangalawa, pwede rin naman dahil sa political will ng mga nakaupo. May iba na mas inuuna ang mga kakilala o mga ni-refer ng kakilala bago ang iba. At pwede rin na ang mismong pamahalaan ninyo ang hindi pumapayag sa pagdidistribute ng social pension ng DSWD. Again, ito po ay isa lamang scenarios or real talk scenarios. Pang-apat, maaaring may tumutulong sa iyo financially or may iba ka pang sources of income kaya't di ka nakasama sa listahan. Pang-lima, maaaring upon home visit validation, nakita na maganda ang iyong bahay at wala ka sa poor or frail category. At lastly, or maaaring natanggal ka na sa listahan dahil sa mga hindi pagsipot during payout or no sin ka po during the home visit validation.
Sayang kapag nangyari po ito sa inyo kaya ingatan niyo po ang inyong slot. Sa ngayon ay parami na ng parami ang napupunta sa waitlisted kaya't marami ang nagtataka kung bakit hindi pa sila nakakasama sa PIOT ganung tapos na ang kanilang validation. At dahil na rin sa kawalan ng budget para sa ating mga seniors ay baka hindi na nila ito ma-enjoy at magamit sa kanilang pangangailangan. Dahil na rin sa mga nangyayari sa ating gobyerno sa panahon po ngayon. Kailangan nating maging matibay at malusog para sa ating mga sarili. Kung hindi man po tayo makatanggap ng social pension, ay maaaring makatanggap naman po tayo ng ibang tulong pinansyal mula sa ating mga LGUs. Kaya't sa mga existing pensioner ng social pension, wag na wag po kayong lalaktaw ng inyong payout dahil saglit lang din kayong mapapalitan ng mga nasa waitlisted. That's it. Manatili lamang po kayong nakatutok sa aking channel para sa mga latest informative videos na para po sa inyo. Marami pong salamat and God bless everyone.